yun ang ano, bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang ano, tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. At sa video na ito, pag-usapan natin yung nangyari kahapon sa Senado, mga kababayan, kung saan nagbutuhan itong mga senador para nga ibalik sa Kongreso itong article of impeachment, mga kababayan. At alam na ni VP Sara Duterte kung sino ba yung kanyang kakampi at kalaban dyan sa Senado, mga kababayan. Merong 5 na hindi pumabor para ibalik nga sa Kongreso itong article of impeachment, at 18 naman, mga kababayan, yung pabor na ibalik nga itong article of impeachment sa Kongreso. Wala na. Mag-iyakan na naman itong mga alipures. Mga alipures itong sinagba. Dahil nga hindi nagtagumpay, no? Yung kanilang balak nga natanggalin itong si VP Sara Duterte sa pagka Vice President at pigilan yung pagtakbo nitong si VP Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Kasi nga, mga kababayan, yan naman talaga yung kanilang gustong mangyari. Yan talaga yung kanilang hangad. Kaso nga lang, napapansin ng mga senador na ganun yung kanilang kagustuhan na itong si VP Sara Duterte ay malumpo pagdating ng 2028 presidential election. Ngunit nga, mga kababayan, ay hindi sila nagtagumpay dahil nga hinarang ni Senador Bato de la Rosa at nagmotion nga ito na ipadismiss na yung impeachment o article of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaso nga lang, itong si Senador Peter Alan Cayetano ay nag-ano naman to, mga kababayan, nakiusap naman kay Senador Bato de la Rosa na i-amin yung gustong mangyari ni Senador Bato de la Rosa na ipadismiss. Sa halip, mga kababayan, ay ibinalik na lang sa Kongreso itong article of impeachment. Talaga naman, iyakan na naman si Mike Abby. Si Mike Abby at saka si tawag ito, yung sukot, si Panyol Labrador, at lahat ng mga bumatikos, lahat ng mga vlogger na bumabatikos kay Vice President Sara Duterte, ay talagang wala kayong magawa, walang mangyayari sa inyong pagngangawa dyan dahil hindi naman kayo parte ng Senado. Ano pang magagawa ninyo? Inandyan na yan, napagdesisyon na. Majority ng mga senador ay talagang gusto nila na ibalik sa Kongreso itong article of impeachment dahil nga may paglabag, mga kababayan, sa konstitusyon. Hindi daw tama na magkaroon ng 3 impeachment sa loob ng 1 taon. Paano pa kaya pagdating na doon sa 20th Congress, mga kababayan, talagang lalong lulubog sa kumunoy itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. O ito na, mga kababayan, at pakinggan din natin yung sinabi ni Attorney Macalintal, isang batikang abogado, isang election lawyer, mga kababayan, na nahulaan niya yung kaniyang sinabi, na tapos na itong boxing na ito. Hindi na ito matutuloy, itong impeachment na ito, dahil nga sa motion. So, sa gagawing motion sa kampo ni VP Sara Duterte na ipadismiss. Makilala na, alam na kung sino-sino ang mga kakampi ni VP Sara. Lalong-lalo na pagpasok ng 20th Congress, mga kababayan, mas madagdagan pa. At yung 5 na yan, tandaan natin yung mga senador na yan, yung 5 na yan, tandaan natin pagdating ng 2028 presidential election, kasi tapos na rin, mag-graduate na itong mga ito. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Senator Judge Cayetano, will you please read it into the records before we divide the House and put the matter to a vote? Thank you, Mr. President. Senator Cayetano, you may proceed. Mr. Presiding Officer, I move to amend the motion of Senator De La Rosa to read as follows: that the articles of impeachment be returned to the House of Representatives without dismissing, and that should be nor terminating the case until such time that 1, the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, including the circumstances of the filing of the first 3
impeachment complaints, and number 2, that the House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. Having been restated in compliance with our rules, the presiding officer will now proceed to divide the House. Should anyone desire to explain their vote, he or she may do so after the vote has been taken. All those in favor of the motion of Senator Cayetano, as read and as you can see in the screens before you, please raise your hands. Kindly. All those against the motion of Senator Judge Cayetano, please raise your hand. Nangunguna si Rizal Tibiros. Ilan? May we get the results? With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. What is the pleasure of Senator Judge Tolentino? Mr. President, my affirmative vote is subject to my qualifying, continuing firm stand that the acts of the 19th Congress's impeachment trial court cannot be carried over to the 20th Congress. Totoo talaga yan? It has reference to the number 2 paragraph of the amended Senator Judge Cayetano's motion, and Senator De La Rosa's motion. Please have the said be part of the records of this trial court. Naniniwala po ako na hindi po talaga pwede at dapat tumawid. Salamat po. Senator, Yun na nga naman mga kababayan, paulit-ulit nang sinabi nitong si Senador tawag nito mga kababayan, Tolentino, na hindi talaga pwedeng itawid. Sila lang naman talaga ang nagpupumilit. Magaling na abogado din ito si Tolentino, nang hinaya nga lang tayo dahil bakit nga itong si Tolentino ay doon pumanig no sa administrasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit natalo ito sa kakatapos lang na eleksyon. Tama talaga, hindi talaga ito tatawid. At yun nga mga kababayan, itong 18 senador na pabor na ibalik sa Kongreso, ibalik kay Romualdez itong article of impeachment mga kababayan, ay itong mga senador na sila Alan Peter Cayetano, Mark Villar, Joel Villanueva,
G.V. Ejercito, Cynthia Villar, Amy Marcos, Robin Padilla, Bong Revilla, itong si Bong Revilla, at itong si Senador Bungo, Senador Bato de la Rosa, Rapi Tulfo, Senador Rapi Tulfo, itong si Francis Tolentino, at pang-13 itong si Jingo Estrada, pang-14 Loren Ligarda, at itong 15 si Juan Miguel Subere, 16 si Lito Lapid, at si 17 si Pia Cayetano, at itong si SP Cheese o Senate President Cheese Escudero, mga kababayan. At ito namang 5, ito yung tandaan natin sa mga kapwa ko dyan sumusuporta kay dating Pangulong Duterte at Maka Duterte tayo, ay ito yung tandaan natin sa palibasa kasi, mga kababayan. Itong si Coco Pimentel ay graduate na ito at talunan din ito, tumakbo ito bilang congressman, pero natalo, mga kababayan. Ay wala na ito, graduate na ito sa 20th Congress, kaya nagmamadali itong kumag na ito. At itong si Senador Risa Hontiveros na virus sa Senado, mga kababayan. Itong si Win Gatchalian na dating inendorso, kaya nanalo din ito dahil inendorso ito dati ni Vice President Sara Duterte. Kaso nga lang, mga kababayan, ganun talaga sa mundo ng politika, wala talagang forever dyan. Lahat talaga dyan ay mga balimbing, mga traidor, katulad ni Mike Abe. At ito namang si Nancy Binay na graduate na rin ito. Wala na ito sa 20th Congress at talo na naman yung kanyang kapatid. Itong si Grispo, mga kababayan, si Grispo pumanig naman dito sa ayaw suportahan yung pagbalik ng article of impeachment sa Kongreso. Ito yung dapat nating tandaan, itong 5 na ito. Itong si Grispo, bakit ba nananatili pa ito sa Kongreso? Dapat burahin na natin itong anak ni Panday. Wala na, hindi na uso ngayon yung Panday-Panday. Lahat na ngayon ay high-tech na. Wala na mga Panday. At yun na nga, mga kababayan, yung sinabi ko, na sinabi na ni Attorney Makalintal na tapos na ang boxing. Noon pa sinabi na ito ni Attorney Makalintal, mga kababayan, na hindi talaga uusad itong article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito, panoorin natin ito. Ay ba't niya nasabi na alam na kaagad niya bago pa magsimula yung trial? Pakipaliwanag niyo ito, Nico. Wala, ang ibig ko naman sabihin, kapag magsisimula ng trial, pwede siya mag-file ng motion to dismiss on ground of lack of jurisdiction. Okay. Na kapag halimbawa, nagkaroon ng decision doon sa issue ng jurisdiction, kasi ang issue dyan pwede bang itawid from 19th Congress to 20th Congress, di ba? Yan ang pinaka-issue dyan. Kapag kaya tumawid sa 20th Congress, so pwede siya mag-file ng motion to dismiss immediately for lack of jurisdiction. Doon sa ano mangyayari sa motion na yan, magdi-decide ngayon ang Senate Impeachment Court. Tama. At pag nag-decide yan sa kanyang motion to dismiss, malalaman na ni Sara kung ilan ang boto niya, kung ilan ang kakampi niya doon sa Senado. Kahit yun hindi mag-grant. Kasi yan naman simple majority lamang ang kailangan para i-decide yung nasabing motion to dismiss. Kaya malalaman na niya kung meron siyang numero doon sa Senado. Ibig sabihin mo, Atty., magkakalaman tayo ng kulay kasi ang lahat ng papabor sa motion o petisyon na ihahain ng Vice Presidente, alam na ito yung mga kakampi niya. Precisely, yun ang aking puntos dyan, Elvin. Kaya hindi na maaaring, kung halimbawa i-granting motion niya, hindi na matutuloy yung trial, tapos na agad doon. Dahilan sa wala kang jurisdiction magiging contention niya. At from that on, hindi natutuloy ang trial ng nasabing impeachment case sapagkat kapag nag-decide ang Senate Senate na ito ay walang jurisdiction sa nasabing kaso dahil sa ito ay hindi pwedeng itawid sa 20th Congress, kahit mo dalhin niya sa Korte Suprema, ay hindi na rin napapansinin ng Korte Suprema. Kasi na-dismiss na ng Senate impeachment. Yes, tama na. Political question yan nag-gets ko na yung Senado, kaya hindi pwede pakialaman ng Korte Suprema. Ibig
ibig sabihin, ganun lang pala kasimple yun. Kung titingnan mo, pwedeng gamiting estratehiya ng Vice President. At most likely, gagamitin niya. Yun ang nakikita kong pinakamagaling strategy dyan, kaysa sa malaman pa para aalamin mo pa ano ba mangyayari, magkakaroon pa kayo ng trial. Pag nag-trial yan, napakatagal yan. Hindi mo malaman ngayon kung sino yung pwedeng tawagan o hindi tawagan ng mga inauukulan, kasi political yan eh. Opo. So, antimano, pag open pa lamang ng trial, pwede na agad siya mag-file ng motion to dismiss. Yan naman ay hindi pinagbabawalan, Opo. At yan ay pwedeng desisyon ng kagad ng majority ng nasabing impeachment court. Ibig mo sabihin, hindi pa man nakakapagsimula yung boxing, tapos na. Pag na-dismiss yan, wala na, yun na yun. Tapos in legality, maaaring hindi na kagad matuloy ang nasabing impeachment trial kasi kung wala kang jurisdiction. Kasi wala pa tayong ganyang uri ng kaso. Okay na nga mga kababayan, malinaw na malinaw yung sinabi ni Attorney Macalintal na tapos na ang boxing, hindi talaga matutuloy ang impeachment na yan. Hindi pa nga pumasok yung 20th Congress mga kababayan, yung sinabi ni Attorney Macalintal pagpasok ng 20th Congress. 19th Congress pa ito mga kababayan. Iba naman yung motion ni Senador Bato de la Rosa na i-dismiss dahil nga sa hindi pwedeng magkaroon ng mahigit na impeachment o impeachment complaint laban sa isang impeachable official mga kababayan. Hindi pwedeng lumagpas mga kababayan. Dapat isa lang talaga. Ang nangyari ay 3 na ito. Kaya ito yung kine-question ni Senador Bato de la Rosa. Kaya nga itong si Senador Alan Peter Cayetano naman ay nagmotion naman na i-amin yung motion na i-dismiss yung impeachment laban kay BP Sara. At yun na nga, napagkasunduan ng majority ng mga senador na ibalik na lang sa Kongreso, ibalik kay tambalos-los itong article of impeachment mga kababayan. Kaya dito pa lang alam na ni Vice President Sara Duterte kung sino yung kaniyang mga kakampi. Although mga kababayan, meron tayong mga nasisilip diyan na nagkukunwari lang, katulad nila itong si Senador Rapi Tulfo, itong si Senador Bong Revilla, wala na yan, itong si tawag nito mga kababayan, Lito Lapid. Hindi natin maasahan yan pagdating ng 20th Congress kung boboto yan. Dahil nga, alam naman natin nakakampi ito ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Lalong-lalo na nga itong si Senador Rapi Tulfo, hindi talaga natin maasahan yan. Hindi natin pinagkakatiwalaan yan na kumampiyan kay BP Sara Duterte. Yun na nga, dito lang muna at yun na nga ang nangyari kahapon mga kababayan. Magandang balita ito dahil nga kung hindi action yung Kongreso nito, tuluyan ng matunaw ang article of impeachment laban kay BP Sara Duterte. Yun na nga, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Mga ilang araw tayong hindi nakapag-shoutout mga kababayan dahil medyo busy tayo. Shoutout kay Jenny Aninon, shoutout sa iyo idol. Shoutout na rin kay Sushi Bonifacio. Shoutout kay Miliet Tubira. Shoutout na rin kay Angelito De Leon. Shoutout na rin kay Silvestre Makapagal. Shoutout na rin kay Judy Piasan. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan, Nestor Ambrosio, shoutout. Shoutout kay Ma'am Edisa Borby, kay Chantal Chantal Mi Lafon, at kay Rosila Mada. Yun na, dito lang muna. At once again, this is Ronly TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.